Oo, ipinangako sa atin ng Diyos ang kaligtasan. Ipinangako niya sa atin ang ating kasiyahan. Hindi ba sabi nga niya, ano ang gusto ko? Na kayo ay magkaroon ng kasiyahan, ng ganap na kasiyahan. A life to the full. Pero bakit ganito pong nangyayari sa amin? Sana, Panginoon, gisingin mo na kami at sabihin mo sa amin isang araw, it's a prank. Pero hindi. Hindi tayo ginogoyo ng Panginoon. Mali lang tayo ng intindi. Sapagkat hindi naman sinabi ni Jesus, nasasamahan ko kayo pag masagana ang buhay ninyo. Hindi naman sinabi ni Jesus na nandyan lang ako kapag malusog kayo at kapag may gumagaling at kapag may nakakaligtas sa kamatayan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At kanilang ipapapatay siya, ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihan niya ang bawat tao, ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga sa lahat ng kasama natin na ngayon ay nasa live streaming at kasama natin sa Puso at Diwa sa pananalangin. I-comment na lang po ninyo kung taga saan kayo at nang maranasan po ng ating mga nasa live streaming na hindi sila nag-iisa, marami tayong nagdadasal. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay hindi nagkakamali? Type nyo po, Amen, kung naniniwala kayo. Amen po ba? Ang Diyos hindi nagkakamali. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ang salita ng Panginoon ay hindi po pwedeng magkamali. Pero bakit sabi ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, You dupe me, O Lord. Hindi nyo po yun narinig sa Tagalog kasi yung pagkakasalin mali. Nung sinalin po sa Tagalog, ang nagalagay doon ay inakit mo ako, Panginoon. Pero ang totoong salitang ginamit ay hindi inakit, kundi ginoyo, inuto. Inuto mo ako, O Panginoon. O ngayon, kung nang uuto, kung nang gogoyo ang Panginoon, saan galing yun? Sa salita ng Diyos din yun, kay Propeta Jeremias.
Kung tatanungin ko kayo, hindi ba nanloloko ang salita ng Diyos? Hindi ba nagkakamali ang Panginoon? Hindi po. Hindi pa rin nagsisinungaling ang kanyang salita, hindi pa rin nagsisinungaling ang Diyos. Mas madalas, kagaya ni Propeta Jeremias, mali lang tayo ng pagkakaintindi sa sinabi ng Panginoon. Hindi maaaring magkamali ang Diyos, pero ang tao maaaring magkamali sa pagkaintindi niya sa Panginoon. Amen po ba yun? So malinaw. Hindi nagkakamali ang Diyos, pero ang tao pwedeng magkamali. In fact, yun yung translation, nagkamali eh. Bakit? Ang pagsasali ng salita ng Diyos ay isa ng interpretasyon. At ang interpretasyon ng tao ay pwedeng palaging magkamali. Kaya po, hindi po taong-tao lang si Jeremias nang sabihin niyang siya'y nagoyo ng Diyos at parang siya'y nauto. Bakit? Sapagkat sa simula ng kanyang sulat, sinasabi po niya na ang salita ng Diyos ay parang matamis sa kanyang sikmura. Matamis ang salita ng Diyos. Pero bakit matapos niyang ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao, ang natanggap niya ay mapapait na mga salita mula sa mga pinagpapahayagan niya? Kumbaga, sa lengguwahe natin ngayon, ang naranasan ni Propeta Jeremias ay it's a prank. Para siyang na-prank. Akala niya, kapag matamis, yung matamis na salita ng Diyos na tinanggap niya, kapag ipinahayag niya sa mga tao, ay tatanggapin din nilang matamis. Subalit ang sinukli sa kanya ay kapaitan. Kaya nga parang, it's a prank. Subalit sa huli, kahit naramdaman niya na parang dinaya siya ng Panginoon, nagpatuloy pa rin siyang naglingkod. Bakit? Ang pinanghahawakan niya ay hindi yung pait na naranasan niya mula sa kapwa-tao, kundi ang tamis ng salita ng Diyos na tinanggap niya mula sa Panginoon. Inuulit ko, bakit nagpatuloy siya sa kanyang misyon kahit mahirap? Sapagkat ang pinanghawakan niya ay yung salita ng Diyos na matamis at hindi yung salita ng tao na nagbigay sa kanya ng hapis. Siguro, ganun din ang naranasan ni Pedro. It's a prank. Bakit? Nung nakaraang linggo, yung talata bago yung binasa natin ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay Pedro, at sa batong ito'y itatayo ko ang aking simbahan. Wow! Kinilala siya ng Panginoon. Binigyan pa ng magandang bansag. Pedro, ikaw ay bato. Pero bakit ganun ngayon? Parang prank nga. Kasi ang tawag sa kanya ngayon, Satanas. Hindi ba parang nagoyo lang siya ni Jesus? Hindi ba parang nagoyo lang siya ni Jesus? Noong nakaraang linggo, kinilala niya ang Panginoon bilang anak ng Diyos, ikaw ang Kristo. Ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat. At ngayon, sinasabi ng Panginoon, ako'y pahihirapan, papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Di ba parang nagoyo nga siya? Kasi nung nakaraang linggo lang, parang ang lakas-lakas ni Jesus. Pero bakit ngayon, sinasabi niyang siya'y papatayin at siya'y mahina? Uulitin ko, hindi ko masisisi si Pedro sapagkat ang pag-iisip niya ay taong-tao pa rin. Hindi po pwedeng magkamali si Jesus, pero pwedeng magkamali ng pagkaunawa si Pedro. Kaya nga ngayon pa lang nililinaw na ni Jesus sa kanya at sa ating lahat na kanyang mga tagasunod. Itaas nga ang kamay ng mga alagad ni Jesus, mag-comment nga ng amen ng mga alagad ni Jesus. Lahat po tayo dito. Hindi lang si Pedro ang kinakausap ng Panginoon. Tayong lahat ay kanyang kinakausap ngayon. Bakit? Kasi marami sa atin feeling nagoyo din. Marami sa atin feeling nautulang din. Bakit? Father, nung nagsisimba kami dati, ang gaan-gaan sa kalooban. Bakit ngayon pag nagsisimba kami parang palaging may takot na baka mahawa ko, na baka bukas ako nang may sakit o baka bukas ako nang mamatay? Father, para naman kaming nagoyo kasi
Katatanggap ko lang ng promotion ko, tapos ngayon wala na akong trabaho. Father, para naman kaming nagoyo kasi parang kailan lang ang ayos-ayos ng buhay namin. Pa-travel-travel pa kami kung saan-saan. Palagi ko ngang nilalagay sa Facebook ko, feeling blessed. Pero ngayon, tumingin kayo sa Facebook at magbilang kayo ng feeling blessed, hindi mauubos ang daliri ninyo. Hindi ko kayo sisisihin kung nararamdaman ninyo ang naramdaman ni Propeta Jeremias na para kayong nagoyo ng Panginoon. Sapagkat madalas, mali ang pagkaunawa natin sa mga pangako ng Diyos. Yes, God promised us a life that is full. Oo, ipinangako sa atin ng Diyos ang kaligtasan. Ipinangako niya sa atin ang ating kasiyahan. Hindi ba sabi nga niya, ano ang gusto ko? Na kayo ay magkaroon ng kasiyahan, ng ganap na kasiyahan. A life to the full. Pero bakit ganito pong nangyayari sa amin? Sana, Panginoon, gisingin mo na kami at sabihin mo sa amin isang araw, it's a prank. Pero hindi. Hindi tayo ginogoyo ng Panginoon. Mali lang tayo ng intindi. Sapagkat hindi naman sinabi ni Jesus, nasasamahan ko kayo pag masagana ang buhay ninyo. Hindi naman sinabi ni Jesus na nandyan lang ako kapag malusog kayo at kapag may gumagaling at kapag may nakakaligtas sa kamatayan. Hindi naman sinasabi ni Jesus na kasama mo lang ako kapag wala ka pang COVID. Hindi niya sinabi yon. Kaya nga, saan papunta si Jesus? Sa Jerusalem. Kaya nga, ang sabi niya kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ang ibig sabihin ng Satan o Satanas ay hadlang. Hinahadlangan ni Pedro si Jesus na pumunta ng Jerusalem sapagkat doon magdudusa siya. At bakit siya magdudusa sa Jerusalem? Upang patunayan sa ating lahat na totoo ang kanyang pangako, hindi ko kayo iiwan hanggang sa huli, hanggang sa lahat ng hirap na inyong pinagdadaanan. Kapag Pasko, nandyan ang krus. Kapag birthday mo, nandyan ang krus. Anumang mangyari sa buhay natin, nandyan ang krus. Bilang paalala na kahit noong mga panahong masaya ka, si Jesus nauna ng maghirap. Kaya ngayong naghihirap tayo at nakararanas ng pandemya, ngayon lang ang panahon na nare-realize natin kung anong ibig sabihin ng maipako sa krus. Yung hindi ka makaalis. Yung masakit ang kalooban mo kasi wala kang kontrol sa mga nangyayari. Kung meron mang pagkakataon na tayo ay totoong alagad ng ating Panginoon, yan ay ngayon. Bakit? Sapagkat nagpapasan tayo ng krus. Pare-pareho. Walang mayaman, walang mahirap. Walang pari, walang laiko. Lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo nagpapasan. Amen po ba? Ang akala natin, ang tagumpay ni Jesus, ang kasiyahan ay makakamit lamang natin sa mga masasayang tagumpay. Pero ang nais ipakita ng Panginoon kay Pedro at kay Jeremias, ang totoong tagumpay ay nakakamit lamang kapag mayroong hapis. Inuulit ko, ang akala natin, ang pagiging Diyos niya ay tungkol lamang sa mga masasayang tagumpay. Nalilimutan natin na ang pinakamagandang tagumpay ay nangyari sa krus. Kung kailan siya naghirap, kung kailan niya tayo sinamahan sa ating mga hapis. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo pinaaasa ni Jesus. Kaya nga ngayon pa lang sinasabi na niya, kung gusto mong sumunod sa akin, kailangan mong pasanin ang krus. Ang sino mang naghahangad ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Kundi ang sino mang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito.
Ano ang kahulugan ng ating pagdurusa ngayon? Kung iindahin mo lang ang sakit, walang kahulugan yan. Pero kung sa tuwing masasaktan ka, ay titingin ka sa krus at sasabihin mo, Panginoon, ang nararanasan ko'y wala pa sa kalingkingan ng naranasan mo. Hayaan mong maialay ko to para sa iyo. Maialay ko ito para sa maraming tao na mas nahihirapan pa kaysa sa akin. Ako ang tinitiis ko lang, hindi ako makalabas ng bahay. Ang tinitiis ng iba, wala silang makain. Ang dinaranas ko lang, natatakot ako sa sakit. Yung iba ang nararanasan, natatakot na baka bukas wala na talaga silang trabaho at wala nang maipakain sa pamilya. Lahat tayo may nararanasang paghihirap. Hindi ka nag-iisa. Patatagin natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mga sakripisyo, sapagkat kung nakakaranas man tayo ng mga paghihirap, it's not a prank. It is God's plan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.